Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So malapit na nga pong mag-second landfall o pangalawang pagtama sa lupa. Ito pong Bagyong Pipito, dyan po sa general area ng Central Aurora. Ang Bagyong Pipito po ay nasa super typhoon category pa din ng Pag-asa na may lakas na hangin na nasa around 185 km per hour, malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 230 km per hour. Sa kasalukuyan, yung malawak na kaulapan, ito pong Bagyong Pipito ay bumabalot sa malaking bahagi ng Luzon. Again, yung ating mga malalakas na bugso ng hangin o yung ating at least 65 km per hour na lakas ng hangin ay nandun sa within 100 km na radius nito pong Bagyong Pipito. At yung ating destructive winds o yung ating mapanganib na lakas ng hangin o yung ating typhoon force winds ay within 50 kilometers mula dun sa gitna nito pong Bagyong Pipito. Kasalukuyan, yan po ay sumasabit na dito sa malaking bahagi ng Aurora at ito pong northern part ng Quezon. Kasama na po dyan ang isla ng Pulilio. Kaninang alas 12, ang Bagyong Pipito po ay nasa at least 75 kilometers na lamang ang layo dito po sa may general area ng Aurora. Given na tumatakbo po ito ng northwest o pa-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour, on or before 2 p.m. ngayong hapon, yan po ay posibleng sumabit na or sumayad na yung kanyang eye wall dito po sa general area ng Central Aurora. Yan po ay tatawid dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon papunta dito sa area ng Ilocos Region. Babaybay po yan dyan sa general area ng Quirino, Nueva Vizcaya, kasama na po dyan ng Benguet, kasama po dyan ng Baguio City at magre-remerge dito sa may area ng La Union papunta sa may West Philippine Sea. Again, dahil po sa interaksyon niyan sa ating landmass or kalupaan, meron po yung chansang magwabol or umakyat ng konti or bumaba pa ng kaunti. Maliban dyan, posible rin po itong humina dahil malilimit po yung moisture nito dahil nga nasa landmass na po yan or nasa lupa at magkakaroon po yan ng interaksyon sa ating mga kabundukan dito nga sa Sierra Madre at Cordillera habang tumatawid dito sa malaking bahagi ng Central Luzon at Northern Luzon. Again, yung ating pinakamalalakas na bugso ng hangin ay nandun po sa mga general areas na malapit sa gitna nito pong Bagyong Pipito at sa itaas na bahagi nito. Maliban dyan, yung mga areas po na medyo matataas o yung mga kabundukan, generally, mas malalakas din po dyan yung ating hangin na natatanggap at mga pag-ulan. Kaya doble ingat po tayo dyan, lalong-lalo na sa mga posibleng flash floods at landslides. Dito po sa mga kabundukan ng Sierra Madre at dito nga sa area ng Benguet, kasama na po dyan ang Baguio City. Maliban dyan, mag-ingat din po tayo sa posibleng storm surge na umabot sa halos hanggang 3 metro. Dito po sa mga baybaying dagat ng Northern Quezon, kasama po dyan ang Aurora Bay at ang malaking bahagi na rin po ng Aurora, maging dito sa baybaying dagat ng Isabela. Makakadagdag din po dyan yung ating tinatawag na storm tide dahil pa high tide ngayon at full moon po o halos full moon po tayo. So nasa peak po yung ating high tide na naglalaro sa 1.5 meters to 1.8 meters. So makakadagdag po yan sa taas ng ating storm surge o daluyong. So narito po ang pagtaya ng Pag-asa para sa mga posibleng pag-ulan given na tatawid po dito sa Central Luzon at ilang bahagi ng Ilocos Region ang Bagyong Pipito. Sa kasalukuyan, nakakaranas po tayo ng intense hanggang torrential rains dito po sa general area ng Aurora, Quezon, kasama na po dyan ang area ng Pulilio Islands. Papatuloy yung ating intense hanggang torrential rains dito po sa general area ng Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, Pangasinan, kasama na po dyan ang La Union at Ilocos Sur dahil nga posibleng dyan tumawid ang Bagyong Pipito. Samantalang mga heavy at kung minsan moderate rains ang ating aasahan dito po sa general area ng Aurora, Mountain Province, Kalinga, Abra, maging dito sa area ng Nueva Ecija, kasama na rin po dyan ang Bulacan at Rizal. Meron tayong mga ilang-ilang moderate at kung minsan heavy rains dito po sa areas ng Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, kasama na po dyan ang Metro Manila at ang areas ng Laguna, maging dito sa area ng Camarines Sur at area ng Catanduanes. Habang patawid po ang Bagyong Pipito dito sa areas ng Central Luzon at Ilocos Region. So nasa pangalawang landfall na nga po tayo nito pong Bagyong Pipito. Again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng malalakas na pag-ulan nito, malalakas na bugso ng hangin at sa mga posibleng storm surge. Ugaliin po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa, tropical cyclone wind signals ng Pag-asa at makibalita sa inyong local LGU at DRRM. Mamaya, balikan natin itong Bagyong Pipito. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.